ng kaso. Na totoo ha, si former Speaker Romualdez ay patay na. Kasi hindi naman tatahimik si Speaker eh. Magsasabi ng katotohanan yan. Eh pag nagsabi ng katotohanan, damay ang buong Kongreso, damay ang opisina ng Presidente, o yung iba pa ng mga opisyalis dyan na tumitindig sa mga nangyayari yan. Damay lahat yan. Pero yung sasabihin ni Saldico, sasabihin ni Speaker Romualdez, at yung sinasabi ng ilan pa, kunyari yung mga dating mga Marines, magkakadugtog-dugtog yan. Kaya in a sense, pagka nagsimula na si Speaker Romualdez, ay talagang lalabas ang tunay na katotohanan sa nangyaring corruption. At ang bayan, medyo alam na lahat ang nangyayari na masama. Kaya inihintay nila ang resulta niyan. Ay tanggap na naman ng taong bayan na yung nangyaring corruption sa atin ngayon ay talagang hindi mo kayang i-imagine eh. Sobra. Napakalawak, napakalaki ng pagnanakaw at saka for the first time, napatunayan na hindi individual na miyembro ng gobyerno ang kumap. Ginamit ang buong makinarya ng gobyerno para magtakaw. Yun eh. Yan ang talagang nangyari sa atin ngayon. Hindi nangyayari nung yan na nakita na gobyerno pala ang nagpaplano ng pagnanakaw, buong gobyerno. At kung sasabihin ko lang ulit, itong tungkol sa corruption, hindi natin mabibigyan ng justisya yan hanggat hindi natin pinapalitan ng gobyerno. Ang masaklap niyan, ako kasi tingin ko sa election sa 2028, kung hindi magkakaroon ng mga fundamental na pagbabago, ay hindi natin gawin, dadayain, babayaran ng mga kalaban. Ginagawa na nga ngayon eh. Kapag hindi po na kasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, hindi talaga babalik yung tiwala ng tao. Tanggapin natin yan. Number two, dito sa budget process, dapat talaga full transparency, di ba? So ito yun eh, kaya talagang napakalabo nilang tuluyan si Martin Romualdez kasi nga, once na magsalita yan, siya talaga yung magiging susi ng lahat. Mabubuking ang lahat, damay ang Malacanang, mga gabinete, napakadaming damay dun sa talaga namang napakalaking corruption na hindi ka tanggap-tanggap na nangyari sa Pilipinas. Sobra naman talaga. Grabe, trilyon. Ngayon lang nangyari talaga yan sa panahon na to ni Bangag. So, ayun nga. Kung sakali na talagang kakasuhan nila si Martin Romualdez, tapos magsalita siya, so magsasama-sama yung sasabihin niya ni Saldico saka yung mga Marines, makikita yung katotohanan. Yun talaga eh. Kaya nga lang, malabo kasi yan. Hindi nila kayang galawin talaga si Martin Romualdez. Pakulo lang yan ni Bongbong Marcos kasi alam niya na babagsak din siya eh. At saka nagsalita na nga si Martin, di ba, na hindi naman siya pwedeng siya lang. Idadamay niya lahat kung siya ibabagsak. Ayun yun eh. Tsaka kita nyo naman na anong petsa na kung talagang ilalaglag si Martin Romualdez. Medyo malabo. Pero in case nga na magkatotoohanan man, yun yung paraan para parang bang ma-confirm lahat ng mga sinasabi ni Saldico, ng mga Marines, 'di ba? Andiyan na eh. Siya na lang ang pinakang kulang para mabuo, parang ganun. So yari talaga 'yan. Pero medyo hindi natin alam kung paano magkakatotoo 'yan. Kasi kahit si Boying hindi kaya eh. Biglang atras abantes, press con lang, tapos wala din naman, 'di ba? Na kunyari, papayla ng kaso. Na totoo ha, si former Speaker Romualdez ay patay na. Kasi hindi naman tatahimik si Speaker eh. Magsasabi ng katotohanan yan. Eh pag nagsabi ng katotohanan, damay ang buong Kongreso, damay ang opisina ng Presidente, o yung iba pa ng mga opisyalis dyan na tumitindig sa mga nangyayari yan. Damay lahat yan. Paliwanag pa ng dating kalihim kung magkataon na mapapanagot si Romualdez, maaaring manunitong patibayin ang mga pahayag ni Rizal Congressman Saldico at ng Brave 18 tungkol sa umano'y maleta scheme at kung paano umano nangyayari ang malawakang korupsyon sa bansa. Pero yung sasabihin ni Saldico, sasabihin ni Speaker Romualdez, at yung sinasabi ng ilan pa, kunyari yung mga dating mga Marines, magkakadugtog-dugtog yan. Kaya in a sense, pagka nagsimula na si Speaker Romualdez, ay talagang lalabas ang tunay na katotohanan sa nangyaring corruption. Kung matatandaan, matagal nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang nagdedesisyon patungkol sa budget na tinuko niya sina Saldico at Martin Romualdez. Eh, pag tinignan mo, talaga namang
Parang may rehearsal yun eh. Parang gusto lang matapos ng papalakpakan siya ng taong bayan. Pero palagay ko hindi nag-succeed si Pangulo. Hindi okay. At taong bayan, medyo alam na lahat ang nangyayari na masama. Talaga lahat. Kaya inihintay nila ang resulta niyan. True. Ay tanggap na naman ng taong bayan na yung nangyaring corruption sa atin ngayon ay talagang hindi mo kayang Sobra. i-imagine eh. Napakalawak, napakalaki ng pagnanakaw at saka for the first time, Ngayon lang nangyari napatunayan sa na panlibangan. hindi individual na miyembro ng gobyerno ang kumap. Ginamit ang buong Sindikato makinarya ng talaga gobyerno sila. para magtakaw. Yan ang talagang nangyari sa atin ngayon. Hindi nangyayari noon yan na nakita na gobyerno pala ang nagpaplano ng pagnanakaw, buong gobyerno. Nakakagigil tong gobyerno. At kung sasabihin ko lang ulit, itong tungkol sa corruption, hindi natin mabibigyan ng justisya yan agad hindi natin pinapalitan ng gobyerno. Ang masaklap dyan, ako kasi tingin ko sa election sa 2028, kung hindi magkakaroon ng mga fundamental na pagbabago, ay hindi dating gawin, dadayain, mabayaran ng mga kalaban. Ginagawa na nga ngayon eh. If we want transparency from all departments, dapat kami ang maging halimbawa. Yes, dapat. Kasi yung budget nang gagaling sa amin eh. Kaming nagbubusisi ng budget ng lahat ng departamento. Tapos yung budget namin mismo, ayaw nilang ipabusisi. So Yes, ganun din dapat ang napaka-unfair. sa House of Representatives. Paano nyo ginastos Yes, yung dapat. budget Yung mga ng buhaya ka 2025? Ano ang status ng paggastos ng 2026? Ano ang mga plano at programa Yes. na gagawin kaya't kailangan nyo itong budget na ito? Di ba? Para pagdating naman sa susunod na taon, tatanong natin, nasunod niyo ba yung mga plano at programa niyo para sa House of Representatives, di ba? So, hindi ko maintindihan eh. Ayaw Di ba? nila Bakit pa kailangan kasi. pag-usapan sa leadership yun kung papayag o hindi? Ang hinihingi lang naman natin is transparency. Kapag hindi po na kasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, hindi talaga babalik yung tiwala ng tao. Tanggapin natin yan. Number two, dito sa budget process, dapat talaga full transparency, di ba? Kasi yung accountability comes with transparency. So ayan, sa makatuwid, talagang ang susi ng lahat ng to, kung sakali mang tuluyan nila si Martin, ay di si Martin Romualdez na talaga. Kasi nga, alam niya lahat yan eh. Siya ang boss ni Saldico. O si Saldico nga nagsalita na. O di syempre mas marami din siyang alam. Yun ay kung tutuluyan nila si Martin Romualdez. Pero napakalabo. Parang, kaya nga malabo pa sa sabaw ng pusit eh. Kaya anong petsa na wala pang kaso si Martin Romualdez. Kasi nga, takot din sila. Kasi nga nagsalita siya na, hindi pwedeng ako lang ang babagsak, itadamay ko kayong lahat. So, kasama silang lahat. Alam niya, syempre, may mga magsasalta rin niya ng totoo kahit na parang hindi pwedeng magsinungaling lang siya eh. At saka hindi naman niya kailangan magsinungaling kasi nga, halatang halata naman na siya naman talaga ang isa sa mga gumawa niyan eh. At syempre, ang mastermind, yung pinsan niya kasi hindi naman din siya gagalaw nang hindi alam ng pinsan niya eh. Ano yung ginagawa? Ganun na ba talaga kasyunga yung pinsan niya para hindi malaman yung ginagawa ni Martin Romualdez, di ba? At saka ito nga siya sabi din ni Kong Toby na hindi talaga maiibalik yung tiwala ng mga Pilipino pag hindi nakasuhan niya si Martin Romualdez. Silang dalawang magpinsan talaga, dapat managot yan eh. Parang si Saldico kasi ginamit lang din naman nila eh, tagasunod lang naman nila yan, saka yung tauhan ni Saldico, di ba? Parang sila pa nga yung biktima yan kasi nagtatrabaho lang naman sila, ganon. Pero syempre, hindi pa rin lusot si Saldico kasi nga alam naman niya na mali yun eh. May knowledge talaga siya na talagang kasagwat din siya. Hindi siya pwedeng makaligtas din. Tapos yun nga, ito na naman tayo. May budget na namang napakalaki na pinag-uusapan ngayon na hinihiling nito ni Kong Toby ng transparency. Dapat sa kanila magsimula kasi sila yung bumubusisi sa lahat, di ba? Sila yung nag-a-approve ng mga budget ng bawat ng mga government agency, di ba? So dapat, hindi na pag-usapan yan. Dapat matik willing kayo ipakita kung paano nyo ginagastos yung pera ng taong bayan, bakit nga ayaw nyo, di ba? Kasi nga karamihan mga buhaya, binulsa na lahat, karamihan binubulsa. Kaya nga ganyan yung flood control, di ba? Nasa bulsa yung mga pera, kaya walang nagawa. May nagawa man, hindi tama, mga substandard or ghost project, di ba? Yan yun. Kaya ito yung sinasabi ni, Tapos yun nga, yung isa pa kanina, kung hindi mababago to, wala nga asahang maayos na eleksyon. Ginagawa na nga nila ngayon sa 2028 pa kaya, di ba? At saka, ang pinakamaganda talaga dito,
baguhin itong gobyerno. Yun talaga. Tama yung lagi sinasabi nito ni Yusek, sino ba to? Gonzales to Yusek din yun dati, alam ko Time yata ni PRRD, parang ganun. Ayan, di ba? Tama yung sinasabi niya na kung hindi babaguhin itong government na to, walang pag-asa. Ano nga asahan mo? Kasi nga, kung silat sila pa rin, paano? Ano nga sila talagang sabi niya, hindi talaga katanggap-tanggap itong nangyaring corruption na to sa Pilipinas. Talagang ngayon lang nangyari na sobrang laki, sobrang dami, sobrang lawak. Kasi nga, buong gobyerno, sangkot. Halos lahat ng mga inilagay nila sa gobyerno ay sangkot sa ginagawa nila. So, paano, di ba? Talagang sabi nga niya, tanggap na naman ng mga tao yan. Kaya kailangan, kung gusto niyong mabago, mawala tong gobyerno na to. Yun naman talaga Walang iba. Hanggat yan ang gobyerno, kahit sino pa tanggalin nyo dyan, na mga tao niyan, ganun pa rin. Kasi sabi nga nung iba, di ba, nakaptingado, yung ugat ang tatanggalin natin kasi doon nagmumula ang lahat Kahit tanggalin natin yung mga dahon-dahon niya, pag nandun pa rin yung puno at yung ugat, ganun pa rin yan. Sisibol at sisibol pa rin yan. Kaya dapat, yung bangag na presidente ang mawala. Itong buong gobyerno na to kasi nga kailangan mapalitan. May ayos talaga as in bago lahat, ganun. Tapos panagutin lahat. Yun lang para bumalik yung bumalik yung tiwala ng mga tao. Walang ibang paraan. Tama tong sinasabi na. Saka yun nga, huwag nyo nang asahan ng eleksyon na magiging maayos kung sila pa rin yung nakalagay dyan. Walang pag-asa.